natin lahat mga kababayan 'no. Dito na naman tayo sa another episode ng ating, Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon ito po, si BBM po ba? Ang, question po 'no ng nakakarami. Si BBM po ba ang mako-consider natin na pinaka-worst na naging presidente ng Pilipinas? For the lack of kahulugan 'no. Alam natin 'pag sinabing worst, pinakamalala 'no, na naging presidente. Pero kasi walang katumbas siya, na kaya yun ang ginamit natin sa pamagat, worst president of the Republic of the Philippines. Ako, nung una hindi po ako naniniwala, sa tingin ko si Pinoy noon, eh. Pero lately, sabi ko nga, it's a toss-up between Pinoy and Marcos, 'no. Sabi ko nung una, si Pinoy pa rin ang pinaka-worst kasi, si Marcos kumbaga nakukumpara lang natin lagi kay Duterte. Si Duterte kasi best president, eh. 'Pag siyempre lahat ng susunod kay Duterte, ah mukhang mukhang hindi ano 'no, kaya lang yun na nga, eh. Yun ang isang factor din, eh, sinundan mo na nga magaling, eh, 'di ba? Bakit kaya makikita talaga na yung walang kakayahan, yung mga sinabi ni VP Sara, nagre-reflect talaga, eh. Kawawa yung bansa natin kay Marcos kasi kitang-kita ngayon na wala talaga siyang kontrol 'no. Wala siyang kontrol sa tinatakbo ng Pilipinas. Magbigay muna tayo 'no. Yan lang po ang pag-uusapan natin, iikot lang po. Bakit si Marcos, eto si BBM ng pinaka-worst na pangulo ng Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin 'no. Alam nyo mga kapatid, siguro, kasi halos natalakay na natin yung mga balita, yung mga sa budget, kalokohan sa budget. Para mag-reflect naman tayo, total magpapasko. Ito yung una ko napuna 'no. Yung Facebook page ko po na Badong Aratlis TV. Dati yan, ayaw ko nang tumingin sa ayaw ko nang tumingin dito sa mga comment section kasi 90% 'no ng comment section ko diyan sa Badong Aratlis TV. Talagang 'no, yung dinadayok-yok ako, murahin ka kasi siyempre dati tayong identified sa Uniteam, eh, 'di ba? Kaya marami sa mga tagahanga ko noon, mga loyalista, 'no? So expected ko na 'yan. 90% talaga panay. Ngayon nakikita ko na, wala na, eh. Nawawala na po yung atake dun sa kumbaga hindi hindi sa tingin ko hindi ko sila nako-convert. Sa tingin ko itong marami po na mga dating supporter ni Marcos, natatauhan po hindi dahil sa akin o sa mga vlogger, hindi po, eh. Dahil na rin sa nangyayari, ginagawa ni Martin, ginagawa ng asawa niya, siyempre wala tayong pruweba dun sa asawa dahil lahat tinutukoy siya pero 'di kasalanan niya 'yun kasi naaalaw, eh. Okay. Yung pagkakataon, alam nyo ang karamihan po, 'pag ang sinundan mo ay magaling na pangulo, 'no? Nasa kanya na yung si Duterte kasi, nasa kanya na talaga yung grabeng trabaho, eh. Halimbawa na lang sa droga, 'no? Nasa kanya na yung kumbaga yung
Mahirap sa simula 'yan kasi ang lalakas talaga ng ano, ng mga drug lord, malalakas talaga yung mga, politiko na backup nitong mga droga, drug money, 'no? Sabi nga ni Tatay Digong mismo, muntik na tayong ay kung hindi dahil kay Tatay Digong baka narco politics na talaga tayo. Which is madali, ma hindi po malayo sa katotohanan ngayon, 'no? Hindi kasi simula pa lang naman. Dapat kung ang tawag dun yung all the hard work nagawa na ni Tatay Digong, Lahat ng mga ah, kumbaga yung gubat 'no, kung ang purpose nyo ay etong gubat na 'to gagawin yung, para mapakinabangan ng maraming tao, ay gagawin yung sakahan. Kumbaga, si Duterte yung nagtabas ng mga kahoy, mga lahat ng uri ng mga tinik, lahat ng mga ahas. Si Duterte na yung ano 'no, tapos nalinis na, ika nga. Kumbaga ang gagawin mo na lang kasi siyempre yung mahihirap na trabaho, ginampanan na ng nauna sa'yo. Kaya po karamihan, alam nyo, karamihan po, halimbawa, bigyan ko kayo ng ideya, yung mga sikat na lang po para mas maunawaan natin. Yung mga hard work, kaya kadalasan mas sumisikat yung mga sumunod eh. Bakit? Kasi mahirap yung ginampanan ng nauna eh. Kumbaga pioneer dito si Tatay Digong na nilinis niya na lahat. Lahat ng mga posibleng problema, sinimulan na kung hindi man mga nasa 80% na. Halimbawa, yung insurgency, halos mabura na yan kay Tatay Digong eh. Itutuloy mo na lang, di ba? Yung war on drugs, talagang ang laki-laki na po ng ang laki-laki na, wag mo lang lulubayan. No, yung dalawa na yun, yung insurgency problem tsaka war on drugs, battle sa corruption, nagbago na po yung pananaw ng mga tao, no? Nire-reject na natin yung corrupt practices eh. 'Di ba? Panahon ni Tatay Digong. Kaya yung paglaban diyan sa oligarko, talagang tabo yan nun eh. Wala pa tayong nakikitang presidente na talagang direktang hinamon yung kapangyarihan nitong mga oligarko na 'to. At nagtagumpay, nagtagumpay si Tatay Digong. Napagbayad niya ng buwis 'tong mga bilyonaryong oligarko na 'to. Tapos naawat niya yung, panlilinlang nitong mga oligarkong magtutubig, 'no? Yung, pinakamalaking, kingmaker ng mga oligarko, pinabagsak niya yung ABS-CBN. Kumbaga sa mga mananakop, si Duterte yung nanakop. Tapos nung nasakop niya na, yung mga susunod sa kanyang leader, yun na lang yung magpapaunlad. Pinakamagandang halimbawa niyan yung kay Genghis Khan, no? Si Genghis Khan, Genghis ba? Sino ba yung pinaka ano? Yung panahon ni Genghis Khan, yan yung panahon ng pananakop, yan yung kumbaga yung nariyan pa yung resistance. Pero hindi po yung height yung power ng Mongol Empire, hindi po nakuha yan nung unang mananakop, no? Kung hindi yung mga sumunod ng leader. Yun na po yung height. Kasi tapos na yung tapos na yung mga kalaban nila nasakop na Genghis Khan eh. So ang gagawin na lang ng mga anak at mga apo, paunlarin na lang yung mga nasakop. Nakuha nyo? Yung kay Duterte yung hard work eh. Dapat ang susunod sa kanya, yun na yung magpapaunlad. Kaya po yung pinakamaunlad yung
Mongol Empire, hindi po kay Genghis Khan eh. Dahil panahon ni Genghis Khan, yan yung nananako pa sila. Yung panahon na po ng Apo, yung kay Kublai Khan na. Yung tapos na yung sakupan, yung pinapaunlad mo na lang yung mga nasakop ng lolo mo, alam mo yun, itutuloy mo na lang yung pamumuno in Mongolian way o kung ano man ang ginawa nila. Kaya karamihan po sa mga susunod na henerasyon ng leader, doon po lumalabas talaga yung umunlad na. No? Ganun po, hindi po yung unang mananakop. Nagawa na po ni Tatay Digong yung hard work. Kumbaga kung yan po ay tinik-tinik, magubat, maraming ahas, madamo, magulong-magulo. Yun po ang ginawa ni Tatay Digong. Inalis niya yung mga tinik, inalis niya yung mga damo, inalis niya yung mga siit-siit, pati mga ahas, mga no? Tapos kinultivate niya na rin yung lupa, 'di ba? Nauna na siyang nagsaka, tapos nakaani na. Ang gagawin na lang sana, itutuloy na lang. Maglalagay siguro ng mga irigasyon. Para maipakita ko lang sa inyo yung hard work ginawa na ni Tatay Digong. Ang gagawin mo na lang, itutuloy. Unlike sa mga sinasabi nating worst president, tignan po natin. Toss up between ano yan eh. Before BBM, ang mga worst president natin, itong mag-inang Aquino. Pero, hindi mo naman masisisi si Cory kung bakit eh. Dahil minana niya, durug-durug talaga ng ekonomiya eh. Bagsak na bagsak tayo mula nung 1983 nung namatay, no? Yung namatay po si Ninoy, bagsak na talaga hanggang 1986 yung ating ekonomiya. Wala talagang mamanahin si Cory. Hindi rin natin masabi kasi alam din naman natin na hindi rin naman kagalingan yung Cory Aquino. Kumbaga, ang problema lang sa kanya, wala ring mamanahin. Tapos eto po ngayon, yung kanyang anak naman, ganun din, di naman nagmana si Pinoy ng maayos eh. In fact, no, maaring panay kumbaga naririnig rin natin nung panahon na yan, panay mga corruption din ang in-issue dito kay Gloria Macapagal, mga city, etc. Ang dami rin. Ang dami ring mga corruption issues. Pero si BBM po, putya, ang ganda na eh. Durug-durug na. Wala na po yung NPA. Dahil po sa NTF-ELCAC, durug talaga. As in, durug na durug. No? Tapos, yung oligarko, hindi nga natin alam. Akala natin yung mga magnanakaw lang sa gobyernong kalaban. 'Di ba? Akala natin droga lang yung kalaban ng Pilipinas, mga drug lord lang. Putya, may mga oligarko pala na ng panahon ni Duterte, nilantad niya na yung pagnanakaw ng mga to mas malaki at legal. Bigyan ko kayo ng halimbawa na galit si Tatay Digong ha. Yung mga magtutubig, yung may-ari po ng Maynilad at saka Manila Waters. Alam niyo ba yung ano? Alam niyo po, mamaya po ako magbabasa. May topic pa po ako kung ano man yung gusto niyong ipabasa. Wag puro marites. Oh. Wag ka rito eh. Marites ako. Marites ako. Wag ka rito. Naghanap na resibo. Di wag ka. Yan ang hirap sa inyo eh. Wala akong ini-issue na resibo rito. Kung sa tingin mo marites ako, marites talaga ako. Kasi analysis ko to eh. Analysis po to. Itong sinasabi ko sa inyo. No?
Hindi po ako nagbabanggit ng mga news. Pero kung ayaw mo makinig, labas lang. Kasi ito pong analysis ko, mas nakabatay sa katotohanan. Para sa mga marurunong din to mag-isip. Hindi to spoon feeding eh. 'Di ba? Mag-isip kayo na isipin nyo rin kung tama tong sinasabi ko. Chang Kabuto, thank you very much sa 24 pesos na pangkape. Yan. Okay, balikan lang natin. Yung na kalaban pala ng pamahalaan, no? Yung pinakamalaki at pinakalegal na pagnanakaw, yung ginagawa ng mga oligarko. Hindi nagbabayad ng tax, pero legal. Nadadaan nila sa mga tinatawag nating yung mga foundation. Putya, kaya pala na marirealize mo, kaya pala lahat ng mga mayayaman may foundation. Beatrice Prudente, thank you very much sa $599, 599 euros. Kaya pala may ABS-CBN, may GMA Foundation. Tayo bayad ng tax, sila po hindi. Dahil po sa foundation. Nakakakuha pa ng tax rebate yata. Nalantad po yan yung ABS-CBN trial Hindi nga trial yun di ba? Yung paghingi nila ng panibagong prangkisa. Mga po yan pauso po na resibo. Una po ng mga nagsalita niya mga dilawan Ano ang resibo po na sinasabi ng mga dilawan? Yan, hindi yan literal na resibo, bobo. Yung resibong sinasabi, no? Patunay sa mga sinasabi. Ngayon kung ako pa ang vlogger na walang patunay, ako lang yata yung vlogger na hindi nananaginip, wala akong mga puting wala akong mga dilaw na unggoy. Putya. Ako pahanapan nyo na resibo o balik tayo. Balik tayo dito sa kung ano man. Yung mga nagpa-plus po sa screen, yung iba nababasa ko, yung iba hindi. Kaya wag magtampo na gusto nyo basahin ko. May time po ako para magbasa. Ito po ay time ng analysis ni Badong. Okay. So sa madaling salita, lahat po yan, no? Pati po yung mga problema natin ng insurgency, problema ng droga, problema natin sa mga oligarko, problema ng mga pagnanakaw sa gobyerno. Papunta na tayo Kung hindi man totally, mahigit kalahati na nasolve ni Tatay Digong. Di ba? May minana May ipinamana si Tatay Digong na kung itinuloy lang sana ng nangako na ang campaign promise ay itutuloy yung mga sinimulan ni Tatay Digong, wala sana tayong problema. No? Wala sana tayong mga problemang ganyan. Katulad po ng yun? Isa pa yan, yung West Philippine Sea. Wala po tayong problema Wala po tayong problema sa West Philippine Sea nung panahon ni Tatay Digong Okay. So, yung mga candidate para sa ibang wars, wala silang mamanahin na katulad nito ni BBM. Di ba? Wala silang Tatay Digong na sinusundan. Kaya nga kung tutusin, napakaswerte. Lahat na nariyan, no? Kumbaga, ipinamana na sa'yo, eto, ang tanging gagawin mo na lang. Lahat na galing tayo sa wars, pinaka-wars na problema ng buong mundo, pandemya. Pinaka worst na problema, natural calamity, kung matatawag na natural o man-made, yung pandemya, nalagpasan pa rin ni Digong. Ang dami mo nang makukuha, paano lutasin ang mga natural calamities. Meron na rin si Digong. Meron na ring formula
Nariyan na lahat. Kaya worse sa tingin ko to si BBM. Kasi ano lang ang gagawin mo? Kumbaga sa mga mananakop, nasakop na ni Genghis Khan yung China. Nasakop niya na yung buong Russia. Nasakop niya na yung buong Asia at buong Europa. Ang gagawin mo na lang, pauunlarin mo na lang yung nasakop na ginawa ng kanyang apo na si Batukan, tatay niya eh. Batukan. Totoo yun, may Batukan. Di ba? Genghis, Kublai Khan. Oh, kaya nung panahon ni Kublai Khan, na apo na ni Genghis Khan, talagang yun na yung rurok na inabot ng Mongolian Empire. Pero, dahil yan, ang ginawa ni Kublai Khan, pinaunlad na lang niya yung mga nasakop ni Genghis Khan. Hindi na siya yung iniwan niya yung sinakop at nagpanibagong pananakop. Hindi po yung ganun. No? So, pinaunlad na lang. Bakit di ikaw tumakbo na presidente? Alam niyo po, sa talino ko, pwede talaga. Ang tanong, mananalo ba ako? Sa sobrang talino ko, hindi ako tatakbo kahit chairman ng barangay. Dahil alam ko na hindi lang po patalinuhan yan. Naintindihan nyo? Ganun po, ako marunong magsuri ako. Matalino ko, kaya nga hindi ako tumatakbo eh. Dahil hindi ako mananalo. Kung meron lang akong chance manalo, bakit hindi? Pwede siguro ako magkaroon ng... kaso, hindi ako mananalo. Huwag kayong, huwag kayong... Mas marami pong mas matalino sa akin. Pero hindi rin sila mananalo. Si Panelo na lang, mas matalino sa akin yan. Sa tingin nyo ba, mananalo yan? Si Harry Roque, mas matalino sa akin. Mananalo ba yan? Kaya, kulang kayo sa bakit hindi ka tumakbo. Pag ako tumakbo, nuisance candidate ako. Naintindihan nyo? Hindi ganun yun. Kasi ganun lang sila Kapurol. Bakit hindi ka nalang magpresidente? Kung ibibigay sa akin, bakit hindi? Hindi naman binibigay yan. Ang presidente, pinagbobotohan. Okay, balikan natin. 'Di ba? Minana niya na kay Duterte. Maayos na lahat. Ang tangi mo lang dapat gawin. Ang tangi lang dapat gawin ni Marcos, ni BBM. Itutuloy mo na lang. I-enhance mo na lang sa mga bagay. Hindi. Totally, nag-360 ka eh. Totally. Binago niya lahat eh. Nag-reverse eh. Hindi niya kinilala yung mga, hindi niya kinilala yung mga ginawa ni Duterte. Kaya tayo ganito ngayon. Ano ba yung ituloy mo na lang? Kumbaga, kung ang ginawa ni Kublai Khan, na apo ni Genghis Khan, ay iniwan niya yung mga sinakop at iniwan niya yung China na sa pinakamayaman sinakop at nanakop na naman ng iba, magsisimula na naman. Iba na yung nagtabas ng damo, nagtanggal ng mga tinik, nagtanggal ng mga siit-siit. Iba na yung anong tawag doon? Araro. Ang gagawin mo na lang, aanihin mo na lang eh. Pinabulok mo pa. 'Di ba? Si Duterte na nagbungkal, si Duterte na nagtanim, si Duterte na nagdilig. Isa na lang ang gagawin mo, may bunga na. Ang gagawin mo na lang, dahil tapos na yung termino ni Duterte, pipitasin mo na lang ang bunga. Yun na lang, BBM. Pipitas ka na lang
ng mga pinaghirapan ni Duterte. Tapos na yung paghihirap eh. Tapos na yung tinanggalan mo ng damo, tinanggalan mo ng mga siit. May mga natuklaw na ahas, maraming mga natuklaw na ahas dahil dyan sa paglilinis ng lugar na yan. Nabungkal na ang lupa, nakapagtanim na, nadiligan na, meron ng tubo, meron ng bunga, BBM, bunga na. Ang gagawin mo na lang, pipitasin mo yung mga bunga. Aanihin mo. At magtatanim uli. Ang ginawa mo, instead na anihin mo, yung mga bungang itinanim ni Duterte para lang po maunawaan nyo yung nangyari. Pipitasin na lang niya. I-claim na lang niya. I-claim mo na lang. Wala ka nang gagawin. Nagbubunga na, hintay mo na lang mahinog. Pipitasin mo na lang. Ang ginawa mo nung nahinog, hinayaan mo, hindi mo pinitas. Naghanap ka na naman ng ibang lupain na bubungkalin. Eto, inabandon mo. Yun yung masakit eh. Okay. Ano yung mga ginawa? No? Makikita nyo, unang kapalpakan, si Tatay Digong, alam nyo sinabi ni Tatay Digong, ang katangian po ni Tatay Digong, mahilig po siya ng talk to the people, di ba? Ako, pinagpupuyatan ko yung talk to the people. Bakit? Kasi topic ko yung kinabukasan. Pag ikaw vlogger ni Digong at hindi ka nakinig ng talk to the people, wala ka kinabukasan, lutang ka. Lahat ng mga viewers mo, alam niyo yung sinabi ni Tatay Digong, ikaw hindi pa. Di ba? May talk to the people na si Tatay Digong. Very engaging na siya. Si Tatay Digong, very engaging yan pag nagsalita sa media. Magaling na siya. Hindi siya magaling magsalita na oratorical. Hindi siya yung katulad nila Chis Escudero na naayon sa ating saligang batas. Hindi rin siya alon-alon na katulad nila Lenny na matalinhaga magsalita na iaahon natin ang mga nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng kahirapan, no? Kaya very engaging si Tatay Digong. Direct to the point, pangmasa yung mga sinasabi niya, nauunawaan. Sino naman makakaunawa ng iaahon sa ang mga nasa laylayan? Gigibain ang pader ng kahirapan, no? Si Tatay Digong precise. Talk to the people niya. Pinagre-report niya yung kanyang mga ano. No, ano nangyari diyan? Bakit wala tayong ganyan? Ganun. Na-engage tayo, no? Kaya inaabot tayo ng madaling araw sa pakikinig. Pero may spokesperson pa rin, no? Ito tingin ko yung kauna-unahang kapalpakan ni BBM, dineklara niya na wala akong spokesperson. Ako lang. Hindi ka na nga mahusay magsalita. Kamot ulo ka na lang pag natatrap. Idadaan mo na lang sa tao. Hindi ka pa kumuha ng magaling-galing na. Alam niyo yun, si Tatay Digong, very engaging na siya. May talk to the people pa. Meron pa siyang spokesperson na ayaw man ng press na ibabalita ni Tatay Digong yung mga ginagawa niya. Kasi walang ibabalita kaya ano naman nasasabihin ng mga spokesperson? Kaya sabi ko nga, palpak talaga to. Yung nakita ko palang palpak na to. Paano kang hindi magkakaroon ng spokesperson? Si Tatay Digong nga may spokesperson pa eh. Correct. Sila ng anak niya na si Sara Duterte. Ganun sila, no? Magsalita sila mula sa puso. Okay.
Ikalawa, di nyo ba napansin? Ang mga kritiko ngayon ni Tatay Digong, karamihan ay Tatay Digong. Ang mga kritiko ngayon, pinakamalulupit. Maraming kritiko eh. Pero yung pinakamagagaling na kritiko ni BBM, galing sa gabinete niya. Si Vic Rodriguez, dati niyang AS. Never pa po ako nakakita na executive secretary turned naging worst critic. Isa sa mga naging kritiko niya. Attorney Trixie. Yan ang kanyang press secretary. From press secretary, dati, pag nawawala sa gabinete, nananahimik na lang. Di ba? Hindi naman po naging gabinete si Maharlika eh. Follower. Di ba? O yan, sama natin si Maharlika bilang isa sa sikat niyang follower. Kritiko. Shelo Magno, dati niyang undersecretary. Bakit nagte-turn na kritiko yung mga umaalis sa kanya? Bakit nagiging kritiko niya? No? Kasi nakita nila kung paano magtrabaho. Wala pa pong presidente na ganyan, na halos lahat ng umalis sa'yo, naging kritiko mo. Si Shelo Cutie Magno. Cutie naman siya. Never pa po na naganap yan. Sa buhat ng sumubaybay ako sa politika, wala pa akong narinig na ang dami. Lahat ng kumala sa'yo, naging kritiko mo. Ibig sabihin, nakita nila eh. Nakita nila kung paano ka magtrabaho. May mga bumabaliktad po eh, pero hindi po, hindi kasing dami nito at hindi kasing kasing lupit. Ang nakakapanghinayang po kasi, sa totoo lang talaga, yun na nga, pinakamaganda kong halimbawa eh. Si Tatay Digong na yung naglinis, susuportahan mo na lang eh. Given, wala sana tayong problemang ganito. Wala tayo sanang problema. Ngayon, ano-ano po ang mga problema natin? Si Glenn Chung ba, kasama siya sa mga follower? Sige, sama natin mga follower. Marami siyang follower dati na critic na talaga niya ngayon. Kasi marami palang naging follower niya lang dahil kay Inday Sara. Ako, follower lang ako ni BBM dahil kay Inday Sara eh. Siguro naman maniniwala na kayo ngayon. Kasi kung sasabihin nyo lang na pera-pera, bit ako alis doon. Wala namang pera sa Duterte. Lahat po nagsasabi niyan. Wala pong pera sa Duterte. Okay. Hindi po importante yung kakulangan mo sa hindi po importante yung kakulangan mo sa pamumuno o yung kakulangan mo talaga sa leadership. Mapag-aaralan yan eh. Pero hindi kasi lumaki na sila sa Malacanang, lumaki po sila na leader eh. Kaya talagang hindi siya natuto, hindi dahil sa kawalan ng experience sa pamumuno. Hindi siya natutong maging presidente o mamuno kasi yung ugali niya na, no? Tatay niya na nga mismo, 'di ba? Nagsabi na mukhang poproblemahan niya si BBM kasi nga mahilig sa gimmick eh. Lahat tong nangyayari ngayon sa atin na problema natin. Hindi po to ito po dahil na po to sa hindi po yan may iba pang factor. Kung tinotoo mo lang na kumbaga may formula na si Duterte May formula na si Duterte, susundan mo na lang. Kung gusto mo magkaroon ng sariling tatak, magkakaroon ka ng sarili mong tatak eh.
'Di ba? Dahil tinitiyak ko na kung sinundan bawas na yung mga adik. Literal, nabawasan yung mga adik. Ang minana mo, meron kang minana na 6 years na walang bagong adik eh. Napakaswerte mo eh. Ikalawa, wala na, durog na yung NPA. Ano pa mga deklarasyon nyo na kung ano-ano pa? Wala na eh. Tapos na yung insurgency basically. Itutuloy mo na lang yung NTFL ka, pagpopondo sa NTFL ka kasi effective. 'Di ba? Nung pinondohan nyo yan, ang NTFL ka, whole of government approach eh. Matagal na tayong lumalaban sa insurgency. Si Tatay Digong lang ang nagkaroon ng whole of government approach. Sa experience nila yan sa Davao eh. Sa Davao nga na ang lakas-lakas na insurgency. Nanalo sila. Insurgent free na po ang Davao City. Kaya ang dami po nilang hinugot na karanasan sa Davao, dinala nila sa national level, gusto nilang dalin sa national level. Yun yung maganda, yung pinaka-worst siguro yung Davao pagdating sa droga, pagdating sa insurgency, pagdating sa iba pang krimen. Tapos nabaliktad ng mga pamunuan ng Duterte. Kaya may pinaghugutan sila. Meron silang pinaghugutan ng karanasan na i-apply nila sa buong Pilipinas. War on drugs, etc., war on poverty. May formula. Paulit-ulit yan, di ba? Davao formula, Davao formula. Diyan sa Quadcom. Pero instead na purihin yung Davao formula, pinasama eh. Completely reverse yung ginawa ng BBM. Hindi niya finalo. Pinasama nga nila eh. Yung mga magagandang ginawa ni Tatay Digong, lalo na yung war on drugs, pinasama nila ngayon. So ano na mabuti? Anong formula yung susundin nyo sa droga? Dineclare lang na bloodless war on drugs. Imposible yan. Wala kayong formula na ganyan. Bloodless war on drugs o kunwari ang may war on drugs pa. Kaya lang tayo ngayon hindi pa gaano dahil ang dami nga namatay. Ikalawa, wala tayong bagong addict for the past 6 years ni Duterte administration. Lagi ko itong sinasabi kahit pamimiloso po. Hindi ka addict nung panahon ni Pinoy. Tapos nakita mo na nagkakapatayan. Literal. Natutumba. Mayat maya, araw-araw may natutumba. Hindi ako addict nung panahon ni Pinoy. Nakita ko pinapatay yung mga may kinalaman sa droga eh. Ngayon ako mag-addict. Panahon ni Duterte, maiba lang. Meron bang ganun kaisipan? Kaya hold over lang yan. Lahat ng mga addict, hold over lang yan. Wala na-create na bagong addict. Kaya napakaswerte talaga. Kaya lang, lahat na ng formula nariyan na, friends to all, enemies to none, galing po tayo kay Pinoy. Ha? Mula na po sa mga bibig na po ng mga mangingisda. Nung panahon ni Pinoy, hindi po kami pinapangisda dyan ng mga incheck sa Baho de Masinloc. Panahon ni Duterte, nakakapangisda kami. Ngayon po, ang tanong namin, ano po ang assurance nyo na makakapangisda uli kami? Yung formula ni Duterte dyan, friends to all, enemies to none. Bakit mo aawayin yung China? Hindi naman natin talaga kaya yan, China. Makipagkaibigan ka kay Putin, kay Xi Jinping, sa Vietnam, sa lahat po ng mga hindi natin kaibigan dati, naging kaibigan ni Tatay Digong.
yan po yung naging dahilan ng build. Yan din po yung naging dahilan na dumagsa yung mga turista natin. Hindi pa po natin naabot yung turista nung panahon ni Tatay Digong. Dahil ang dami pong turista noon, Chinese. Nakikipagtalo tayo sa pinakamayaman nating kapitbahay, pinakamakapangyarihan nating kapitbahay. Yung mayayaman nating kapitbahay sa Southeast Asia, lahat sila kabati ng China. Isolated tayo. From being a leader, no? From being a leader ng Southeast Asia, si Tatay Digong, siya po yung umiikot po yung leadership ng Southeast Asia. Nung panahon ni Tatay Digong, nung siya yung pinuno ng Southeast Asia, hindi ko alam kung anong tawag dun sa pinunuan niya na yun. Wala pong problema with China ang Pilipinas. At ang Southeast Asia mismo. Si BBM. Hindi kinikilala yan ng mga kapitbahay natin. Ang tingin sa atin, yung buwisit. Ito na naman yung mga buwisit. Pero mo mananawagan ka na mga kapitbahay mo awayin ng China. O kumampi sa atin para ipagtanggol ang Pilipinas laban sa China. Ano makita nila sa Pilipinas? Hindi po, kaya wala tayong, hindi, Apex ba yun? Kaya po wala tayong, sa totoo, wala po tayong build ngayon. Tinigil kasi natin yung friends to all, enemies to none. Bumalik po tayo sa, yung build po, yun po yung confidence ng mga foreign investors na mag-invest sa atin. Isa po yan sa pinakamalaking investment, yan pong mga corruption sa gobyerno. Wala po tayong mga flood control projects na malalaki panahon ni Tatay Digong. No? Kasi marami nagsabi, bakit marami? Alam nyo, tigilan nyo na yung compare. Kino-compare nyo, sinasabi nila pag naghanap tayo. Asan na yung mga flood control? Meron din naman panahon ni Digong . Asan na raw yung flood control? Asan ng flood control pag naghanap tayo? Sasabihin nila, meron din naman flood control project nung panahon ni Tatay Digong. Bakit may baha pa rin? Wala pong ganyang pondo. Practical lang po yung ginagawa ni Tatay Digong. Yeah? Wala siyang malalaking flood control projects . Linis lang. Alam niyo yung linis? Konsepto ng paglilinis. Nilinis yung Manila Bay, nilinis yung mga Ilog Pasig, nilinis yung mga estero, yung mga nakatira sa Maynila. Nakita niyo yan. Nakita niyo yan yung paglilinis hanggang sa mga estero. Ako po, panahon kasi yan nang ako may hanap buhay. Sideline po ng pagti-t-shirt. Tatak ng t-shirt. Lagi po ako sa Divisoria. Nakikita ko po yung mga estero dyan. Marami estero sa Divisoria . O yung papunta ng Divisoria. Makikita nyo puro na hinuhukay. Simple lang. Linisin mo yung mga daanan ng tubig para walang bara. Hindi ka bahain. Minsan, hindi mo kinakailangan na 1.4 billion a day. Ang pinakamalaking tanong, nariyan na ang formula, Badong. Nariyan na ang ginawa ni Tatay Digong. Bakit hindi na lang ituloy ni BBM? Simple lang din ang sagot dyan. Isa po sa formula ni Tatay Digong, kaya po, naging tagumpay po si Tatay Digong kahit mas maliit po yung mga pondo. Kahit nga may pandemya, mas maliit pa pondo natin . Kaysa ngayon, na walang pandemya,
walang malalaking proyekto, mas malaki pa rin ang ano natin ngayon. O tanong, ganun ba kahina si BBM para hindi niya na lang ituloy? Hindi po, ganun siya ka-worse. Kaya niya hindi itutuloy yung formula ni Tatay Digong dahil wala sa formula ni Tatay Digong yung pagnanakaw. Wala sa formula ng ginawa ni Tatay Digong yung pangungurakot. So, kung tinuloy-tuloy nila, no? Kung tinuloy-tuloy ni BBM lang yung formula ni Digong sa pagpapaunlad ng bansa, ang ganda na sana ng inabot natin ngayon. Tiwala pa rin yung mga investors, no? Kaso hindi tinuloy. Bakit? Yung mga nakapaligid sa kanya, o miski siguro sila pa rin, gutom na gutom. For 6 years, hindi sila nakapagnakaw. Ang tawag ko dito, revenge nakaw. Antindi, walang kontrol eh. Wala siyang kontrol kay Martin. Pakialaman ni Martin yung lahat ng budget. Grabe. Bakit transfer lahat sa mga DPWH? Talagang historically, ang DPWH po ang pinagkukunan ng malaki na pondo ng netong mga magna sa gobyerno. Bakit mo itutuloy? Di maghihirap uli yung mga politiko? Hindi po sila nakapagnakaw. Yun po. Sasabihin nyo, bakit ganun? Bakit hindi niya lang tinuloy? Kasi po wala sa formula ni Tatay Digong yung salitang kurakot. Wala sa formula ni Tatay Digong yung pag sinabing proyekto talaga. Hindi yung proyekto bulsa yung iba. Kaya hindi pwedeng ituloy. Di ba? Bakit mo itutuloy? Lahat ngayon ng problema lumalabas. Balik ang droga, balik ang mga krimen, balik ang mga nakawan, balik ang mga simpleng yung mga kotong, wala na uling takot. Dati takot sila eh. Takot sila matumba eh. Ngayon wala na uling takot. Ang ginawa nila, para hindi na matakot yung mga katulad nila, usigin na itong mga Duterte para maging busy sa katatanggol sa kanilang sarili. Pasamain. Kaya yung walang katorya-toryang pagpapasama na milyon lang ang pinag-uusapan, confidential fund, walang katapusan kay BP Sara na nauwi pa sa impeachment. Bakit hindi maituloy-tuloy ang impeachment? Mapapahiya sila eh. Tanga na lang. Pwera na lang kung makontrol nila ngayon yung Senado. Kaya critical po ito eh. No? Simple lang. No? Kaya ito ang worst president sa lahat. Itutuloy mo na lang, gaganda ng Pilipinas, malamang umunlad pa, pero hindi mo gagawin dahil kinakailangan ng mga magnanakaw sa gobyerno na makapagnakaw. Wala sa formula ni Duterte yun eh.